Isang magandang araw sa inyo po mga kababayan. Andito natin sa ating linya, walang iba kundi si Mr. Arnold Vega, na ang Project Officer ng Health and Development Initiative Institute. Tama ba ko? Oo, tama iyon, Fe. Salamat sa pag-introduce at magandang hapon sa mga tagapakinig mo. Okay. So, nakapakaraming mga iba't ibang issue concerning dito sa pagbaban nitong radio ads na sinasabi tungkol sa condom. Oo. Sa paningin ng HDDI ay anong masasabi niyan, Arnold? Tinitingnan natin na binaviolate niya yung karapatan ng mga tao na makapamili, di ba? Doon sa kung ano ang tama para sa kanila sa paggamit man ng kontraseptibo tulad ng kondom. Ang paninikil para doon or yung pagsusuppress sa kanilang karapatan ay talagang violation yun ng karapatan nila, no? Tinitingnan natin siya na parang binaviolate talaga yung karapatan ng isang individual o mag-partner man o yung couple na tinatawag, kay kasal o hindi, di ba? Oo. Dapat sila yung hinahayaan natin makapamili para doon. Pero malaswa ba yung yung ads? Sa tingin nyo, sa tingin natin lahat? Sa palagay, nagkakaisa ang buong Reproductive Health Advocacy Network sa pagtingin na hindi yun isang kalaswaan, di ba? Kahit naman sa ibang commercial, di ba? Binabanggit nga ng ibang mga unang interview sa ating mga kasapi sa network na dapat ang inuna nilang binatikos o pinaban ay yung mga commercial na nakaubad, ang mga, nakatupis lang or nakatrunk lang yung nagsosot, yung nagmomodelo. Okay, nakalabas yung mga kalahati. Nakalabas yung kalahati na lang. Oo, maraming ganyan na komersyal, di ba? Di sana una nilang pinatanggal at binatikos iyon. Samantalang ito, tinitingnan natin na yung isang kontraseptibo tulad ng kondom nga na tinatawag ay hindi, dahil nakakaprotekta ito sa mga ayaw pang magbuntis, ayaw mahawa ng sakit na mga nakakahawa sa pakikipagtalik, di ba? Yun yung pinaprevent natin yung mga sexually transmitted infections at saka yung mga unwanted pregnancies, di ba? Pero hindi ito parang sa tingin natin ay parang, ako sabi, may mga naririnig din ako, no? Ang sinasabi ay para daw nag-aakit pa tayo na magkaroon ng sexual activity, pinopromote natin. Oo, yung promiscuity nga. Nakakalungkot, di ba? Marami ng pag-aaral ang nagsasabi, di ba? Ang Young Adult Fertility and Sexuality Study, ang nag-conduct ng study na yan ay ang University of UP Population Institute. Marami ng national study to, no? Yung research na ginawa. Ginawa ito para nga malaman yung behavioral aspect ng mga kabataan. At the same time, maisama na din yung pag-aaral doon sa kung ano ba yung pagtingin ng mga magulang tungkol dito. At hindi ganoon. Bigyan mo ako ng background yan, Arnold, yung study na yan. Actually, mahaba siya, no? Iba-ibang aspeto siya, pero you can download, pwede mong i-download yung study through their website. I-upload mo lang or i-type mo lang yung kanilang website na UP Population Institute. Lalabas doon, nakalink doon ang study ng YAPS. Actually, yung Young Adult Fertility and Sexuality Study, nagsimula yan meron kasing YAPS 1, YAPS 2, and YAPS 3. So, ina-update kasi yung pag-aaral na yon. So, pwede mong makita lahat doon. Pinapakita ng statistics ng pag-aaral nila na hindi nakaka-impluwensya yung ganun na mas lalo pang mag-i-indulge or parang ano ba sa Tagalog ng mag-i-indulge? Yung parang makaakit pa sa mga kabataan na gumawa ng mga ganung bagay. Hindi, lalo pa nga kasi parang tool para sa kanila yun. Alam nila kung paano proteksyonan yung kanilang sarili, di ba? Nagiging aware sila at hindi pa nga lalo nila ginagawa. Yun yung ating pinupunto doon sa issue ng pagbaban ng AIDS-free Philippines, saka ng panawagan ng church, especially nung mga religious sectors like yun nga, yung AIDS-free Philippines, saka yung Family Media Advocacy Foundation. At hinihimok pa nila ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na ganun din ang gawing panawagan para sa lahat ng kanilang nasasakupan, which is hindi tama. So, pinangungunahan nila kasi yung mga iba pang mga tao, no? Oo. Parang iniisip pa nga, parang dinidiktahan na talaga nila directly yung mga tao na mag-isip para sa kapakanan nila ng bawat pamilya, di ba? Pero nakakuha na ba tayo ng mga saloobin naman ng mga ibang tao? Halimbawa yung mga talagang hindi aware, meron na tayo nakuha mga ganyan? Yung parang dokumento na nagsasabi kasi puro verbal ang ating pag-uusap sa komunidad.
kasi nag-iingat din tayo kung sino yung mga nakakausap natin. Pero sa community na ginagalawan ng bawat miyembro ng ARHA, ng network, sinasabi din nila na hindi. Ako personally, naggawa kami ng medical mission sa area, sa aking bayang Sinilangan sa Nabotas. Hindi, tanggap nila. Nag-avail pa sila, sa simbahan pa mismo yun, sa alma mater namin. It's a Catholic school. Kung saan yung mga nanay nagpunta para sa aming medical mission, nag-avail talaga ng pilduras pa at saka condoms. So hindi natin masasabi na ayaw nila. Diba? Gusto nga nila actually dahil ayaw nilang masundan pa yung kanilang panganganak. Tsaka napaka-simple condom lang yun, di ba? Oo. Pwede nga nating ibatikusin tayo dun sa sinasabi nila na simpleng condom lang, pero hindi. Yung simpleng condom nga natin, di ba mabigat nga yung parang kanyang responsibility na pinoproteksyonan niya nga ang isang babae na wag mabuntis, wag mahawaan ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, di ba? Oo. So sa ngayon, ano na mga aksyon na ginagawa naman itong HDII na ito? Sa ngayon, nagkaroon tayo ng pagpupulong din kahapon para sa advocacy group ng ARHAN. So nagpaplano tayo kung papaano natin mapalalakas yung ating advocacy work sa community tsaka sa mga local tsaka national yung ating gawain eh. Pwede nating targetin ayon sa pag-uusap kahapon sa pagkasunduan. Itatarget natin syempre ang legislators, no? Ang mga legislators local and national. And then, yung community, importante sa atin yung komunidad, yung at the grassroots level, yung mga women, yung mga kababaihan, at saka yung mga kabataan. No, kung saan karamihan sa mga sa populasyon natin ay kabataan. No? Mas marami ngayon ang kabataan. Ang botanteng kabataan, importante yan. Okay. So, sa ngayon, Arnold, isa na sa gagawin nyo, alam ko may gagawin kayo yes, na isang